Nagpaalala sa publiko ang ilang kongresista kaugnay sa mga lumalabas na pre-election surveys. Sa Biyernes, deadline na rin ng pagpaparehistro sa local absentee voting kaya't hinikayat nila ang mga kwalipikadong manggagawa na makilahok dito. Si Mela Lesmora sa Sentro na Balita Live. Angelic, higit 2 buwan na lang ay hatol ng bayan 2025 na kaya't ang mga kongresista may iba't ibang paalala sa publiko. Nagpaalala ang ilang kongresista sa publiko na maging mapanuri sa mga lumalabas na pre-election surveys ukol sa nalalapit na hatol ng bayan 2025. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre, mas makabubuti kung kikilatisin mismo ng mga botante ang katangian ng mga kandidato kaysa magbase lamang kung sino ang trending o angat sa survey. Sa isang pahayag ni House Committee on Metro Manila Development Chair Rolando Valeriano, may pinuna siyang survey na lumabas na peke naman umano. Sabi ni House Assistant Majority Leader Pami Zamora, may mga pagkakataong nakatutulong sa kanila ang survey, basta't ito ay base sa siyensya at dumaan sa tamang proseso. Ang Commission on Elections naglabas na rin ng resolusyon ukol sa mga election survey, pero pag-aaralan daw muna nila ang lahat ng panig ukol dito bago ipatupad. Kami po ay gumagamit ng survey, pero kung ang intention po ng survey impluwensyahan po yung decision po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa darating na eleksyon, yan po ay siguro mahalagang pag-aralan at iwasan ho natin. Kasi in the end, hindi po pwedeng usapin ng trending lang ho ang eleksyon. Yan po ay kung sino ang mamumuno sa ating bansa sa susunod na 3 o sa susunod na 6 na taon. Siyempre masaya tayo pag nabang tayo sa survey. At hindi tayo masaya pag talo tayo sa survey. So doon naman nagiging problema doon. Magpakatotoo tayo. Alam mo, mapanuri na ang tao ngayon. Sa ngayon, inaasahang mas marami pang makikilahok sa eleksyon ngayong ipatutupad na rin ang internet voting sa ilang panig ng mundo para sa mga overseas Filipino workers. Panawagan ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, sana'y sulitin ng ating mga migrant worker ang pagkakataong ito lalo pat kinabukasan ng mga Pilipino ang nakasalalay rito. Ganyan din ang mensahe ni Congressman Asidre na siya ring pinuno ng House Committee on Overseas Workers Affairs. At sana po'y gamitin ng pagkakataong ito na may say ho tayo. Alam ko marami sa ating mga kababayan, OFW, madalas so active sa social media, nagko-comment po sa mga nangyayari sa Pilipinas. Ngayon siguro ang mas epektibong pamamaraan. Bukod naman dito, nagpaalala rin si House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera sa mga government worker at iba pang professionals na hindi makakaboto sa mismong araw ng eleksyon sa May 12 na magparehistro na para sa local absentee voting na deadline na sa Biyernes para una na silang makaboto sa April 28 hanggang April 30. Angelic, patungkol pa rin dito sa election surveys, no? Ang sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay epektibo na rin naman itong kanilang resolution number 11117. Pero meron pa nga silang modification na ginagawa. Ito anya ay subject to modification of certain provisions katulad na lamang ng mandatory registration. At Angelic, update lamang dito sa Kamara. Sa ngayon nga may mga pagdinig pa rin dito sa Kamara para nga bilang bahagi ng pagtutok ng mga kongresista sa iba pang mahalagang usapin ngayon. Angelique? Yes, Mela, balikan lang natin itong local absentee voting. Una-una, nagpa-register ka na ba? Pangalawa, ano rin yung mga sino-sino nga ba ang mga dapat makilahok o pinapayagang makilahok dito sa local absentee registration? Angelique, ang sinasabi nga ng Commission on Elections, no, dito nga sa mga pasok naman dito sa local absentee voting, sulitin yung pagkakataon para nga may exercise natin yung ating karapatang bumoto at makatulong para sa kinabukasan ng bansa. At Angelique, to answer your question, oo, tayo nga bilang bahagi ng media, nagparehistro na rin tayo dyan kasi nga kabilang tayo dun sa mga sektor na maaari nga hindi na makasingit sa May 12. Kaya magandang pagkakataon itong local absentee voting para nga magkaroon pa rin tayo ng pagkakataong makaboto. At Angelique, kabilang
kabilang pa sa ibang grupo na maaaring mag-avail nito, yung iba pang mga government workers, government officials, government employees, at yung mga kawani ng AFP at PNP na siya namang nagpapanatili ng kaayusan dito nga pagka sa araw ng eleksyon. Angelica, ang sinasabi nga ng COMELEC, dahil nga deadline na yan sa Biyernes para nga makaboto ahead of Elections Day, ay sulitin ng ating mga kababayan yan para nga kahit tayo maglilingkod sa araw ng eleksyon, tayo ay magkaroon pa rin ng pagkakataon na makaboto. Angelic? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.